Parang kailan lang. Nagsimula ako, halos walang maniwala sa akin kasi motor lang yung dala ko. And lahat ng kaibigan ko pinagtatawanan ako kasi wala pang networking company na meron taga Bicol na kumita. Pero after 4 years, sobrang grabe ng blessing na binigay sa akin. 4 years, 4 na sasakyan. First car ko is Honda Civic, second car ko is Montero Sport, third car ko is sobrang wapo ng sasakyan kasi 2-door siya naka-accord na kung nanonood ka ng Fast and the Furious, halos magkamukha yung sasakyan na yun. Pang fourth car ko, normally halos ito yung nagiging ultimate goal eh. Fourth car ko is Hummer. Na ang kagandahan dito, may maliban lang kasi since ang taas ng gas consumption ng Hummer, binigyan pa ako ng in-global ng bonus na profit sharing na worth 600,000. 5, 7, 5, 350,000. Para daw pang gas ko sa Hummer ko. And ang pinaka naging blessing sa akin this year, kasi binigay pa sa akin ng AIM, yung isa sa pinaka-pangarap ko, yung makakita mismo ko at makahawak ng snow. Nakapunta kami for 12 days sa United States, all expense paid, ni piso wala akong ginastos. Ang ginawa lang namin doon, walang iba kundi kumain, mag-shopping, mamasyal, sobrang sarap ng buhay. And ang nagiging blessing sa akin ngayon, hindi lang ako yung kumikita. Kasi within this year alone, 10 sa taga Bicol ang nagkaroon ng first car nila. And I already created more than 30 millionaires under me. Ang isa sa pinaka-nasarapan ko sa AIM Global, kung ako tatanungin mo bakit AIM Global ang kinakareer ko, kasi ang dami kong choice kung ano yung pwede kong gawin na opportunity or pwede kong anong gawin na ibang bagay. Pero kaya AIM Global ang ginawa ko for 2 reasons lang. Number 1, kikita ka ng sobrang daming pera in a short span of time. Right now, I'm already earning 7 figures per month. And by next year, I'm sure kikita ako ng nasa 8 figures per month. Ang pinaka-bottom line sa akin, hindi lang yung pera, pero yung magkakaroon ka ng lots of time para i-spend mo sa loved ones mo. Kasi for me, yun naman talaga ang pinaka-essence ng buhay. Money, importante, pero ang pinaka-importante sa lahat is hindi ka mawala ng time para sa loved ones mo. Kaya kung ikaw yung tipong tao ngayon na namumroblema ka ng pamasahe mo, namumroblema ka ng tuition ng anak mo, namumroblema ka ng kuryente, namimiss mo yung mga pamilya mo kasi nasa malayong kang lugar na ginagawa mo yun para ka lang kumita, meron ngayon na isang AIM Global na kaya niyang ibigay lahat ng pinapangarap mo. Yun. After mag-member, ang una-una mong gawin dapat, umattend ka ng mga seminars. At least 1 week series ng seminars. Attend mo siya everyday. Huwag ka muna mag-invite. Bakit? Kasi ang nagiging failure ng maraming networker on their first few days. Kasi ang ginagawa ng iba, after mag-join, nagre-recruit. Ang dilemma kasi pag nag-recruit ka automatic, what if may mga tanong na hindi mo kayang sagutin? And especially, ang dami kasi sa atin na ang concept ng networking is negative. Ang nagiging dilemma, kaya maraming ibang nag-quit on their first few days, kasi ang nangyayari nga, nag-recruit. Tinanong nung ni-recruit, automatic hindi niya masagot. Nung hindi niya masagot, magsasabi siya, ang hirap pala ng networking, kaya ayaw ko na lang mag-networking kasi ang hirap mag-recruit. Pero take note, kung naalala po natin, nag-aaral nga tayo ng elementary, high school, college. We spent more than 16 years sa pag-aaral na para lang kumita ng konti. Sa trabaho nga nag-aral ka, graduate ka. After mong graduate, natanggap ka sa work. Hindi naman automatic nang nag-work ka na, pagkatanggap sa'yo, hindi ka na tinuruan. Nagkaroon ka pa rin ng a few days or 1 week, 2 weeks na tinuturuan ka. Ano yung dapat mong gagawin? Imagine mo yun, nag-aral ka na doon. Kaya sa networking, dapat ganun din ang gawin mo. Mas maganda, after mag-join, wag mo munang ikwento sa mga kaibigan kakilala mo. Ang gawin mo lang muna, pag-aralan mo yung business. The moment medyo marunong ka na, that's the time na pwede mo nang ikwento sa kanila. Or pag hindi mo talaga kaya pigilan ng sarili mo, kung meron kang ibang iimbitahan, mas maganda, wag ka munang mag-explain. Huwag mong sabihin networking, huwag sabihin may bayad. Automatic i-invite mo lang sila, tapos mag-assist ka na lang sa upline mo na para pwede kang maturuan kung ano dapat gagawin. Or pwede yung upline mo na mismo ang sasagot. Yun ang mas magiging mababawasan ang rate ng mag-quit. Kasi maraming nag-quit, hindi naman dahil sa mahirap, mali lang yung pinakaunang ginawa. Yun nga, ang ginawa agad, nag-recruit. Nang dapat mong gawin, attend ka muna ng seminar, pag-aralan mo yung business. Pag the moment marunong ka na, saka ka na mag-recruit.
kung gusto mong kumita ng malaki dito, I suggest huwag ka mag-single head. Bakit? Ang laki ng perang pwedeng maiwala sa'yo pagdating ng oras. Bakit? Ito na example. Halimbawa, ang market mo, 4 na tao. Sabihin natin si A, si B, si C, si D. Sila yung mga recruit mo. Ngayon, ang ginawa mo, single head ka lang, ikaw. Ngayon, kung re-recruitin mo si A, si B, si C, D, paano mo? Since binary tayo, left, right lang. Dito mo ilalagay si A, dyan mo ilalagay si B. Ngayon, si C and D, saan mo siya ilalagay? Dito, dito. Ngayon, magkano ang kikitain mo? 4 na 500. Kikita kang 500 pesos dito, additional 500. Kikita ka uli ng 500, and additional 500. In short, direct referral pa lang, kumita ka na ng 2,000 pesos. Ngayon, since pipiling ka, 1,500, 1,500, pipiling ka ng 1,500, pipiling ka ng 1,500, magkano kikitain mo? Automatic, kumita ka na 5,500 pesos sa 4 mong recruit. Pero imagine yung pag 3 headers ka. Sabihin natin, ikaw to. Ikaw yan. Ikaw din yan. Okay, si U2, si 3. Ngayon, yung recruit mong 4, saan mo ilalagay? Dito mo ilalagay si A, dyan mo ilalagay si B, dyan mo ilalagay si C, si D. In short, ang maganda dito, mas nahiwalay mo. Magkano kikitain mo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 ay 6 na direct referral. In short, tumita ka ng 3,000 direct referral pa lang. Eh, di ba ikaw to si Y3? Si Y3 pumiling. Kumita si Y3 ng isang 1,500. Eto, si Y2 nagpiring. Kumita siya ng additional 1,500. Eh, ikaw pa rin to. Magkano kikitain mo? 1,500, 3,000, 4,500. In short, kumita ka ng additional 4,500. Ilan lahat ang kinita mo? 10,500. Same effort. 4 ang i-recruit, 4 din dito, 4 din dito. Kaya na ano naging difference? Nag-differensya na magkano? Automatic differensya na agad ng 5,000 pesos. What more? Imagine mo na lang to. Sabihin na natin, pakita ko sa inyo. What if nag-recruit ulit? Sabihin natin, yung 4 na lang. Okay? Ito nag-recruit ng isa, ito nag-recruit ng isa, 1, 2, ito 3, ito 4. Magkano ang kikitain mo? Automatic, pipiling siya, kumita ka ng 1,500, 1,500, meron kang additional 3,000 pesos. What if ito, nag-recruit ng tig-isa? Isa, 1, 2, 3, 4. Si Y2, kumita siya ng 1,500. Si Y3, kumita siya ng 1,500. Si Y2, ay si Y, kumita siya ng 1,500, 3,000. Automatic, ang total mong tinita, 6,000, magkano lang difference? 3,000. Kaya kung lumaki pa ito nung lumaki, dati na tayo, mas lalong malaki yung mawawala sa yung income. Kaya kung ang plano mo yun naman, karirin talaga to, in short, gusto mo talagang kumita dito ng malaki at tatrabahoin mo, eh suggest 3 to 7 heads, yun ang gawin mo. Napakaganda naman. Huwag ka lang magsisingle head kasi darating talaga ang time, manginginayang ka. Pwede kang mawala ng milyon. Imagine mo, pag lalong dumami yan, ito nga, nag-negative ko pala ng 3,000. Eh what if 10 dyan, that is already 30,000. Kaya I suggest, itong gawin mo kung gusto mo kumita dito ng malaki. Maraming nagtatanong sa akin kung talagang ano yung mga sikreto, especially ko, ano yung sikreto ko, bakit ako yung top 1, bakit malaking kinikita ko, bakit napaka-successful ko. Actually, ang sikreto ko lang isa lang, masipag lang ako. Masipag akong trumabaho, araw-araw ang ginagawa kong mundo pa rin is networking. Hindi pa rin ako nagpapahinga. Paminsan nga ako, naalala ko, nasa US na ako. Nasa US ako, kachat ko yung mga downline ko, minomonitor ko yung team building nila. Just imagine mo, nasa US na ako, nagbabakasyon ako, pero nagtatrabaho pa rin ako. Akala ng iba, meron kaming ganito. Ano to? Magic words para yung kausap namin sumali. Parang pag meron kaming ginagawa na pag lahat ng kausapin namin sumasali, actually, it's not true. Bakit? Hanggang ngayon, sa laki ng result ko, nare-reject pa rin ako. Nai-Indian ako, meron pa rin hindi sumasali, hindi naniniwala sa akin. Guys, ito na lang. Lahat tayo, kaya nga tayo nag-networking company kasi gusto natin leverage. Gusto natin mas mapadali yung pagyaman natin. Gusto natin magawa ng maganda at mabilis. Ngayon, kung meron akong magic word na ginagawa, hindi nyo na ako makikita mag-OPP. Bakit pa ako mag-OPP kung meron naman ako magic word na lahat ng kausapin ko sa sali?
Hindi nyo na ako makita mag-training sa downline. In short, ang gagawin ko na lang, isa lang, ituturo ko yung magic ko sa inyo para lahat kayo yumaman din. In short, pag yumaman kayo, lalo din lalaki ang kita ko. Kaya nga lang, wala nga ang ganito. Ano meron kami? Isa lang. Ito ang laman ko. Maraming tao, maraming distributor, sila tulog na, ako gising pa. Imagine mo ngayon, alas 2 na ng umaga, anong ginagawa namin? Nag-iisip pa kami, paano namin lalong mapalaki yung grupo namin. May mga ibang tao na tulog pa, ako gising na naman. Bakit? Tumatrabaho na naman ako. May ibang tao kinakausap isang araw isa, ako 10. Yun ang laman ko, bakit ako? Kaya kung gusto mo maging top earner dapat, kung 10 pinakausap ko isang araw, dapat ikaw 15 o 20. Kung gusto mo akong habulin, kung gusto mo lang pantay ang kinikita ko, kung 10 ang kausap ko isang araw, dapat ikaw 10 din. Kasi ang nagiging dilemma ng iba, gusto mo mahabol sa amin. Kaya kinakausap nga namin 10, siya naman isa. O paano ka hahabol nun? Kung kami tumatakbo, ikaw naglalakad. Dapat kung kami tumatakbo, ikaw nagbumotor. In short, uulitin ko, ang sekreto namin isa lang. Masipag lang ka. Okay. Actually, ang daming reason bakit nag-fail sa networking. Ang isa sa pinaka-common na nagiging failure, based on my personal experience, marami kasing tao na ayaw maturuan. Ang malaking factor nga na nag-quit sa networking, normally yung magagaling na salesman. Mga matatalino, kasi sobrang talino nila, sa sobrang gagaling nila, hindi na sila maturuan. Kaya lang, take note, ang networking is a different field. Parang ganito yan eh. Kahit magaling kang taekwondista, nagta-taekwondo ka, nagpa-practice ka ng taekwondo, it doesn't mean magaling kang aikidista or aikido na ginagawa. Pareha siya martial arts, pero take note, magkaiba pa rin yung pinapractice. Magkaiba yung ine-exercise na katawan, magkaiba pa rin. Parang networking din. Maybe magaling ka sa sales, pero ang sales is very different from networking. Kasi sa networking, after mo mapa-join yung tao, nagsisimula pala yung responsibilities mo. Unlike pag nasa sales ka, pag nabentahan mo na yung binibentahan mo, automatic, tapos na yung obligasyon mo. Kaya magkaiba pa rin siyang field. Ang iba pa nagiging common na reason bakit maraming nag-fail pa sa networking is ayaw mag-attend ng training. Gustong kumita ng malaki pero ayaw mag-attend ng training. Kaya anong mangyayari sa'yo? The moment lumabas ka, marami kang mga na-encounter, maraming mga tanong, hindi mo masagot, mahihirapan ka. The moment mahirapan ka, anong sasabihin mo? Hindi para sa akin ang networking. Pero kaya ka lang naman nahihirapan dahil sa sarili mo. Bakit? Hindi mo kasi ginawa yung tamang sistema. Kung tatanungin mo ako ano yung pinakamagandang tip, kung the moment para hindi ka mag-fail sa pag-network, simple lang, attendan mo lahat ng training, kung ano mismo yung mga tinuturo, especially ng mga resultado ng upline, yun na lang yung sundin mo. Kasi ang iba, sumusunod pa sa iba or gumagawa pa sila ng sariling way, hindi naman siya bad. Kaya lang, habang hindi yung dinadaanan yung tinatawag na learning period, pag hindi ka nag-sustain doon, ang tinitingnan mo lang lagi kasi kita, yung income agad ang tinitingnan mo, automatic, hindi ka talaga dito tatagal. Kasi kagaya sa akin, 1 year and 1 month ko on my first networking company, ang kinita ko is 20,000. Pero hindi ko tinignan yung 20,000 kinita ko eh. Ang tinignan ko, yung naging changes sa personality ko. Lumaki yung pangarap ko. Dati ang pangarap ko lang, ang bababa. Biglang lumaki ng sobrang ng networking na ako. Yung control ko sa emotion ko, dati mainitin ang ulo ko, pero dahil sa mga training, humaba yung pasensya ko. Doon pa lang na-appreciate ko na malaki yung nagiging changes sa akin. Hanggang tumuloy-tuloy, the moment na bago ko yung personality ko,